again, of course, in Legendary Campus. And ang kasama natin ngayon is si Coach Archie Severino, diba? Oh, thank you so much, Coach Lady. It's an honor na maging part ako dito. Na-interview mo ako. Oo, syempre. So, actually, si Coach Archie is one of educators and nagtuturo dun sa mga gusto matuto ng trading, no? Yes, diba? yes. Si Coach Archie, kamusta naman? Anong ganap natin sa buhay? Prior trading, anong trabaho mo? Actually, nag-real estate na rin ako eh. That time, start ako ng real estate 2016. So, maganda naman yung performance ko. So, okay naman. Kaya lang, dumating sa point na noong 2020, nagkaroon ng pandemic, di ba? That time. So, anong nangyari? Ang ganda ng performance ko. Kaya lang yung mismong company, almost nagsarado. So, anong nangyari? At ang mga commissions ng mga agents and mga ako, talagang biglang nawala. So, hindi nag-release ng commission. So, talagang ang hirap that time. So, na-depress talaga ako. Almost 2 to 3 years ako na-depress. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Oo. Kasi hindi ako pwedeng umalis. Kasi pag umalis ako, there's a possibility na yung mismo commission ng mga agents ko is mawawala. So, yun ang problema. Okay. So, yan, nakaka-depress nga yun, no? Diba? Yes, yes. So, ngayon, how long have you been with real estate industry? Almost 8 years na kung tutuusin. Matagal na. Wow. Wow, talaga. So, ako, talaga, pangarap ko din talaga matutunan ng real estate kasi magandang negosyo, eh, diba? Yes, yes. Especially if you really want to diversify your portfolio, the best, talaga, is nasa real estate, Yes, diba? yes. So, good thing kasi you have a great, training ground and background sa real estate kasi hindi ka mahihirapan mag-diversify ng mga kayamanan mo eventually, yes, diba? tama. So, right now, why did you decide to enter Forex market? Ayun, actually, that time kasi parang dumating na ako sa point na parang nagsawa na ako eh. Siyempre, ikaw ba naman 8 years ka na sa real estate and siyempre, nangyari yung mga hindi natin inaasahan, nag-close yung company namin, so hindi na-release yung commission. That time, yung may kaibigan ako na broker din na sabi niya mag-decide na magbuo uli ng network o mag-handle uli ng mga tao. So, parang medyo undecided ako kasi parang nagkaroon ako ng trauma. Pag nagtrabaho uli ako na nakapag-produce ako ng sales, kumbaga hindi na naman mag-release ng commission. So, dumating ako sa point na parang, why not na mag-change ako ng trabaho. Ng industry. Naisip ko na mag-abroad na lang kaya ako, mag-seaman na uli kaya ako, or ibang trabaho. Kaya lang that time, wala akong makitang trabaho na hindi kaya yung income dun sa real estate. Dumating sa point na nakikita ko sa social media na nagpo-forex. Nung nakikita ko, ano ba yan? Forex? Ano ba yung Forex? So, na-realize ko, okay, kumikita sila sa cellphone lang. Pwede ka palang kumita sa cellphone ng pera. As long as may internet ka, may cellphone ka, pwede kang kumita. Yeah. $100, $250. So, inisip ko, pwede bang itry ko? Wala namang masama mag-try. So, nung nag-try ako, buti na lang, dumating ako sa point na may nakilala kong tao na nagpo-forex din. So, napaka-importante talaga na meron kang coach sa forex trading, no? So, yung coach na yun is one of my idol and also mas bata pa nga sa akin. Kasi ako, nasa hinihila na lang ako sa kalendaryo. Nakasabit na lang. Yung coach ko medyo bata-bata pa. So, ayun, ang kagandahan nun is doon, mas mabilis yung progress ko dito sa forex trading kasi may coach. Mahirap kasi kapag papasok kayo sa forex trading kung wala kayong coach. Yeah. Parang it takes years bago nyo matutunan yung bagay na mas madali pag may coach kayo. Yeah. Parang lang yan eh. Pag mag-trail ka, di ba? Sa bundok. Yes, kapag walang guide, lahat tinusuungin mo naman. Di mo alam kung saan ka pupunta. Not unlike if meron ka ng guide, meron ng trail, nandun na susundan mo na lang yun, it will be easier for you to go to the summit kasi meron ka ng nag-guide sa'yo. So it's very important to find your mentor, coaches, and the guide for your journey sa trading. Especially ang hirap ng trading, di ba? Yes. So, super hirap talaga. So ngayon, it's also another rejection to redirection to. Diba? Yes, yung journey tama. mo. Diba? Yes. Kasi you were rejected in your journey sa real estate. Yes. May nagsara na kumpanya, may na-hold na mga commission. So, totally, like, naubusan yung bulsa mo. So, ngayon, diba, na-forced ka tuloy. Diba? So, sometimes si Lord talaga gagawa ng way para para saktan ka. Diba? Para saktan ka to the point na it will bring you somewhere talaga na talagang kung ano yung path niya para sa'yo. Diba? And I believe talaga napakaganda ng pinagdalhan sa'yo ni Lord. Yes. Actually, way back to my story, no? So, actually, ako, graduate ako ng Marine din, BSMT, sa Manila. So, that time, syempre, magkaiba eh. Marine, tapos sales. So, magkaiba talaga. So, sabi ko, sa sarili ko, sige, magbabarko ako. That time, scholar ako noon. Ang bala ko talaga mag-abroad. Kaya lang, syempre, wala akong pera eh. Wala akong perang pang training para makasampa ng barko. So, nag-decide ako na humanap ng extra income. So, suddenly, may kaibigan ako na nasa real estate, nasa sales, na sabi, mag-real estate daw ako.
try mo raw kasi syempre may pasok ka lang. 2 araw lang daw pasok sa isang buwan. Tapos may allowance, may commissions, tapos may bonus pa. Napaisip ako, yun, sige, 2 araw lang pala ang pasok. Sige, mag-try ako. Nung nag-try ako, syempre, ang thinking ko doon, mag-a-abroad ako. Syempre, gusto ko makapag-travel abroad na libre lang. So, nung nag-try ako noon, grabe pala, no? Nung nagpunta ako sa sales, nakabenta ako ng isang unit, ng condo unit sa Ortigas. Malaki ba commission sa ganyan? Usually mga 2.5 to 3%. Depende sa, pag mga ikan, mga baguhan, 2.5 to 3%. Depende sa ano. Sa Malaki na rin yun, kung milyon ang halaga nung ano. Yes, oo. Basta una kong benta, 4 million. Wow! Diba? Oh yes, malaki yung para sa akin kasi syempre bago ka pa lang. 20s ka pa lang that time, 21, 22 lang yata ako. So kumita ako ng ganun. Eh hindi pa ako, decided ako na makapag-abroad makapag-seaman. Nakabenta ako ulit. The next month, nakabenta ako ng 5 million. Syempre, ang saya ko, magkano yun? 5 million tapos 3% yung commission. So, magkano yun? Hindi pa ako decided nun. The next month, yung pinaka-last na contract ko, kasi 3 months kasi sana sa real estate, 3 months contract. After 3 months, nakabenta ako ng almost 10 million pesos. So, inisip ko, ay, napapaisip na ako, parang, why not na i-try ko ang real estate, ang sales? Baka naman, baka sakaling may opportunity rito. Kasi iisipin ko, kung magbabarko ko, magkano lang naman ang barko? Usually, walang allowance yan. 1 year kang OJT, pero wala kang allowance. Tapos, magkano lang yung sahod mo pag mga baguhan ka lang. Yeah. So, nasa 40,000 pesos. Pero dito sa sales, ang laki ng kikitain mo. So, 6 digits, pataas pa yung kikitain mo as long as nakapokus ka dun sa real estate. So, suddenly, nung pumasok ako, ang ganda-ganda, nakabili ako ng properties. Bahay, sasakyan. Actually, nung nasa real estate ako, that time, talagang super sipag ko kasi hindi ko pala iniisip na yung nangyayari sa akin that time. Kasi that time, ang ginagamit ko ng motor para sa pagtitripping that time is yung kakarag-karag ng motor. Yung parang pag nagdadrive ko, matatanggal na yung mismong yung kasa, kaha ba yun? Kaha, grabe. Pero hindi ko maisip yun. Yung pala iniisip ng ibang tao, grabe naman to si Boss Archie. Grabe yung motor niya. Hindi ko naiisip yun. Ang thinking ko talaga, yung mindset ko, magiging successful ako nito. Sabi ko nun. Pero after 2 years ng pag-grind ko rito sa sales, sa real estate, nakabili ako ng sasakyan, nakabili ako ng bahay, nakabili ako ng lupa malapit sa Nubali area. Tapos nung na-realize ko, ay, grabe, ang laki na pala ng pagbabago sa akin nung napunta ako sa sales. Nung na-promote din ako sa sales, naging sales director ako, nag-handle ako ng mga tao, mga team leader, mga managers that time. So after nun, yun ang problema, 2020, nagkaroon ng pandemic. Ayan na. Doon na nag-start yung trahedya kung tutuusin, So, nangyari noon, after noon, hindi na nag-release. Siyempre, yung mga bayarin ko, mga amortization ko sa lupa. Amortization ko sa 2 bahay ko, sa sasakyan ko. Talaga super loss. Pati yung aking minamahal dati. Dati, So, nasira din yung Break na daw. Oo, break na. So, nasira. Talaga super depressed ako that time. Kasi, almost parang nawala lahat Sasakyan ko, nawala. Property ko na lupa, nawala. Bahay ko, munti ka na mawala. Buti na nasa gitnang konti, So, after noon, dumating na rin ako sa point na talaga zero balance, negative na. So, ang ginawa ko noong that time ng pandemic, kailangan mo talaga kumita ng pera kasi wala kang pangkain. Grabe ang ginawa ko noon, nag-food panda ako. Food panda for almost 3 months. Rider ka na food panda? Food panda. Kasi wala na akong maharap ng pera hindi nag-release ng commission yung broker ko, so yung company. So, ang hirap gumalaw. So, ang ginawa ko, kailangan kong kumita ng pera. Pero ang hirap, nakaka-dismaya lang kasi syempre that time, yung parang yung thinking ng ibang tao na ang yaman ko. Pero hindi naman that time, So, nangyari, nung na-experience ko nung nagpunpado ako, grabe pala, Kaya saludo ko sa mga food panda rider, tsaka umulan, umaraw, bumabagyo. Super grabe pala, Isang araw ko pa lang. Minsan, grabe yung puwet ko, grabe, sobrang sakit. 8 hours to 9 hours yung yung pagdadrive ko para maihatid na minsan hindi ka pa nirespeto ng mga kasama mo, minsan binabastos ka pa kasi para ang liit ng tingin sa'yo. So dumating ako sa point na parang, ay, ito na lang ba ako? Pero grabe yung transition, From sales director to food panda. Talagang yung humbling experience talaga. Yes. Tapos after nun, napunta ako sa Joyride kasi syempre, Joyride naman ako kasi kailangan ko ng trabaho. So that time, nung nag-Joyride ako, grabe. Doon ako mas gumita ng konti. So, kasi sa food panda, sa food panda kasi 700 lang pesos yung per day ko. Dito naman sa Joyride. Joyride is same din, ba? Pero yung isasakay mo yung may nakaangkas sa'yo. May nakaangkas Okay. So, nung nag-Joyride ako, nakakumita ako ng 1,000 plus. Mas lumaki naman. Okay. O yung kita ko, hindi mas umukay ako, pero grabe pala. Actually, 1 to 2 weeks lang ako doon, sinukuan ko rin. Kasi sabi ko,
Ang hirap, grabe. Kaya super saludo ko sa mga rider. Makapundal, sabi ko, I know how you feel na nararamdaman yun, pero grabe, super hirap. Dumating ako sa point na pwede bang yung medyo hindi masyado mahirap lang, na pwede kang kumita lang kahit sa bahay, doon ako napatalo. Yeah. Nung nakita ko yung mga sa social media na nagpo-forex trading, why not i-try? So that time, actually, active pa rin yung account ko sa Joyride. Hanggang ngayon, may pera pa nga doon sa Pondo. So, forex. Nung tinaray ko yun, why not i-try? Ang ginawa ko no, actually, pagkakamali ko nun is nag-loan ako sa bangko. Oh. Nung nag-loan ako, kasi ine-expect ko na... Yun yung pinang-trade mo? Yes, yun yung pinang-trade ko. Nag-loan ako na medyo malaki-laki. Siguro half talaga. So, $500,000? Almost half million ng Para sa trading? Yes, para sa trading. Oh my God. So, yun ang pagkakamali ko. Ang sakit. Kasi sabi ko, wala na ako eh. Naubos na lahat sa akin. Kumbaga, ang thinking ko, nawala na ako ng bahay, properties, nawala na ako ng love life. Tapos sabi ko, ito na yung last money ko. Yung mismong loan ko. So, kailangan itong pera na to, mapalago ko to. So, ayun thinking yung mindset ko. So, nag-try ako, nag-trade ako, nag-forex ako. Yung iba, sa auto trading, sa iba't ibang mga trading din. Tapos, may personal, Ito, I just wanted to know, what made you, apply for a loan for $500,000 and invest it in Forex? Ano yung nasa utak mo nun? Ang naisip ko nun kasi gusto ko mabawi yung mga nalos sa akin kasi yung mga properties ko. Oh, so parang you saw an opportunity in Forex na maging breakthrough mo siya after your breakdowns. Yes, okay. Ayun ang naisip ko pero hindi pala. Hindi pala ganun. No? Kailangan palang aralin ang forex market. Nangyari no, nung kalating million, almost 4,000 total yata ng nalos ko sa forex trading eh. Kasi medyo pagbago kasi sa trading, talagang yung hype mo at parang eagerness mo na parang gusto mong makapag-profit ka agad. Na without learning, without training. So, ginawa ko, kahit sinasabi ng coach ko, huwag ka na muna mag-trade, huwag ka muna hinay-hinay ka lang. Pero syempre, iba yung thinking ko, hindi, kita ko rin. Kaya ako nag-forex para kumita. Yun ang thinking ko, mali pala. So, dapat pala aralin ang forex trading. And dumating sa point, naubos yung 500K ko, ay talaga umiyak ako. Ano ba ginawa mo? Nag-trade ka manually? Manual tsaka auto trading ako. Yung inutang niya na 500,000, pinang-manual trade niya at pinag-copy trade niya without exerting ang effort to learn trading. Yes. Okay. Ang hirap, no? Oo. So, syempre... Grabe, lugmok ka na nga. Tapos nilugmok, binaon pa yung Nabaon ko pa. Grabe, super iyak ko nun. Grabe, super lost ko. Kasi iniisip ko, grabe, anong nangyari sa buhay ko? Dumating na ako sa... Grabe, Lord, ano ba? Ano ba gusto mong mangyari sa akin? Sabi ko. Ay, ano pang babayan doon sa loan na yun? Oo. Sabi ko, hindi pwedeng ganito. Kailangan, pag-aralan ko, nandito na ako sa Forex eh. Pwede naman to aralin eh. Inaral ko siya for almost 3 months. Sa pag-aaral ko, nakilala ko tong isang pro trader na to. Na talagang akala ko na scam o parang hindi ko masyado mag-gets yung niya, ginagawa niya. Kasi ako, nung nag-trade ako, parang matagal kasi mga swing, pang ganun. So, nung nakilala ko tong taong to, madali lang palang pera sa kanya. So, si Abdallah, kung pamilya kayo kay Abdallah. Si Abdallah. So, nung nakilala ko tong si Abdallah na to, dun ko na-realize na pwede palang kumita ng napakasimple sa forex trading. All you have to do, papalo ka lang kung ano yung sinasabi ni Abdallah. Magbabay ka or magsesell ka. Diba? Ganun lang kadali. At doon, natuto ko makontrol yung emotion ko kasi 10 minutes lang siya sa market eh. O, after 10 minutes out. O, alam ka namang magti-trade ka, out na nga siya. Diba? Ang pinaka-strategy mo lang si Abdallah. So, every 10:30 p.m. from Monday to Friday. O, 10:30. O, after 10:30, out. So, just so you know, guys, Abdallah is our educator with economy. Yes. And he is sharing his insights, ideas, and signals for US 30. So, pag nag-open yung New York session, sinasabayan yun. So, he's doing live trading and then pwede mong sabayan yung tinitrade niya. Diba? So, he's relying with support and resistance on M5 time frame. And yun yung sabayan namin. So, si Coach Archie, dun siya pumaldo. At nabanggit mo kanina, di ba, from $50, na-flip niya yun to $500. Yes, yes.
just by following Abdallah. So, talagang malupit talaga si Abdallah. Yes, oo. So, ngayon, Coach, kumita ka na from someone na talagang nagkandalugmok-lugmok, umutang pa, tapos nasunog, nag-copy, hindi nag-aral. Ngayon, you saw the value of learning. You really have to invest not with the purpose of earning money, but to really grow your mindset, your skills, your mentality, your knowledge. So, once na-earn mo na yon, you will become valuable. So, once you became a valuable person, that's the time that the money will come to you. And once the money will come to you, that's the time that you will become successful. That is why it will all start in gaining knowledge, di ba? Yeah. So actually, every morning lagi akong masaya. Oo. Sabi parang, Pa-excite, no? it's a wonderful day today. Kasi parang every 7 a.m. Thank you, Lord. Sabi ko, parang lagi akong masaya. Yeah. Kasi parang yung mga past na mga nangyari sa akin sa buhay na from down, super down, grabe down. Parang ito yung down, nandito pa sa ilalim. Yeah. Talagang gumano. Sinagad pa, no? Umakita ko ng super. So, ngayon, how much na yung kinikita mo, Coach? Siguro mga sa kayo kasi 5 months pa na ako, super. So, umaabot na sa 6. 600. 6 digits lang naman. Wow! 6 digits. Oh, not bad. Malaki na rin. Oo, Super. not bad, diba? For someone who's new in this industry, that's good enough actually. And talagang nakaka-inspire. And yung mga pinagdaan naman, you never thought naman na parang magiging pala yun, no? Story to tell. Success story mo pala yun. Yes, Na, okay, kaya ko pala pinagdaanan yun. Yung kandalok-muklok mo from this, tapos biglang bumagsak, binagsak pa. Because it's gonna be my story to tell to other people. So you will be able to inspire other people. Yes, diba? buti na lang pala nag-decide ako at nag-try. Para sa akin, wala namang masama mag-try. At least nakapag-try ka, di ba? Ayun ang pinaka-importante, mag-try. Yeah, kasi yung ang hirap ng parang gusto mo nang gawin, narinig mo na yung impormasyon, pero hindi mo in-apply, di ba? Yes, So, yes. wala talaga magbabago sa sitwasyon mo kung gano'n, di ba? So, the good thing about you is, despite what happened sa life mo, is hindi mo sinukuan, di ba? Kahit na nagkano ka ng mga losses, di ba? Nagkanda sunog-sunog ka, hindi ka pa rin tumigil. Kasi the only time that you will fail in this industry is when you stop. Yes, Diba? tama. So, the good thing about you, he did not stop, di ba? So, same with you guys, di ba? So, kapag nandito kayo sa journey, nasa trading journey kayo, and you felt na you're depressed right now kasi marami kang losses, naganda sunog-sunog, o baka nga inutang mo pa yung pinang-trade mo, di ba? So, don't be upset. It's okay. It's part of the journey. It's gonna be just one of the stories that you're gonna be telling to other people. But the best part here is that you should not stop. Kasi eventually, one way or another, there's no other way but to go up, just like Archie, di ba? Yes, grabe. Pero, ang saya lang kasi dating talagang lagi ako lugmok, almost 3 months. Totoo, sa 3 months ako lugmok sa bahay. Parang, di ba, pag depressed ka, nasa bahay ka lang puro... Parang wala. Parang ang lungkot-lungkot mo. Yeah. Buti na lang nakaalis ako doon. Sabi ko, buti na lang ngayon. Parang every morning, parang saya-saya ako. Yeah. So, sabi ko, grabe. Ang laki ng pinagbago nung nakilala ko yung Forex trading. Nung nag-try ako ng Forex trading. Yeah. And the best part here is that si Archie is already helping other people na magkaroon ng knowledge sa Forex trading. So, it did not stop with him. While he is learning, naghahanap rin siya ng mga co-students niya. Kumbaga mga classmates niya na sasabay sa pag-aaral niya. So, he is now building a community na talagang makakatulong. Not just, of course, hindi naman to parang pagalingan Mas magaling ako magtutulong. No, siya naman is like really welcoming other people then to teach the community, to help the community. And talagang, ang pinaka-focus niya talaga ngayon is, of course, to help one another. Talagang gusto matuto sa Forex trading. And that's the good part kasi while you are learning, you are earning, and then you are also helping other people to earn, diba? Yes. Actually, ang pinaka-goal ko is to help people sa lahat. Kasi kung kaya ko, I know kaya nyo rin. Yeah. Di ba? You can connect with Coach Archie. Again, maraming salamat, Thank Coach you, Archie, for this opportunity. And I hope marami ka pa matulungan kasi sobrang inspiring ng story mo. Thank you so much, Coach. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Grabe pala yung pinagdaanan mo, Coach. Kalahating milyon para sa trading. Oh my God. Solid. Grabe.